Sabay-sabay mga kababayan, yung mga haters ng ating Pangulong Bongbong, mga DDS man lang, kukunti man lang sila. Paubos na kasi na turn off yung karamihan sa ating mga mamamayang Filipino sa kanilang mga leaders. Ngayon, ginagamit itong calamity, itong tumama sa ating Christine mga kababayan, bagyong Christine, yung grabing mga pagbaha, para pasamain yung ating Pangulong Bongbong. Basagin natin ngayon mga kababayan, yung kanilang mga propaganda. Mabilis silang magreklamo, mabilis bumatikos, pero mahina sa pagtulong. Karamihan nga po na sige komentaryo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito sa social media, sa Facebook, wala man na itulong kahit piso. Pati si Elry Villafuerte namigay ng pera sa gitna ng baha. Galit sila. Nakikinood lang kayo. Buti nga namigay ng pera. Diba? Marami nang namimigay ng in-kind donations, mga pagkain. Yung DSWD, yung angat buhay ni Leni Robredo, na kahit wala sa posisyon, tumutulong. Yung nasa posisyon, si Inday, nasa kasalan. Ngayon, may plano na filean mga kababayan ng plunder. Buti nga kasi nilunok yung confidential funds po. 11 days. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung istorya. Tapos ngayong araw na to, mga kababayan, pag-usapan din natin. Sabi, expected na mag-face off daw ni Digong sa Kanilayla de Lima. Buti kung pumunta doon, ikong absent na naman at gumawa ng dahilan. Ayan po, Duterte de Lima to face off at Senate inquiry into alleged EG case during previous admin's war on drugs. Aber nga, abangan natin kung pupunta si Digong. Kung pumunta si Digong, di wow. Tingnan natin kung hindi siya mabulol. Pag hindi siya binalatan mga kababayan ni Laila de Lima. Malayo po sa IQ, mga kababayan. Si de Lima po, magaling na abogada. Si Digong po, 75-75. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad na bagong Pilipinas. Balikan natin mga kababayan yung ating mga topics. But before that, ibigay ko muna sa inyo yung update galing po sa Pag-asa. Kasi parts of Bicol po, under typhoon signal number 1 na po ng bagyong si Leon. After Christine, si Leon naman po. Hindi pa tayo nakaka-recover. May panibagong banta na naman po sa atin. Kailangang makapaganda tayo mga kababayan. So ito po yung report galing sa Pag-asa DOST. Magandang umaga, narito ang update sa binabantayang bagyong Leon. Kasalukuyan na natili sa East Philippine Sea ang bagyong Leon. As of 4 o'clock ng madaling araw, ang layo ng gitna ng bagyong Leon ay nasa 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Napanatili ang lakas na hangin malapit sa gitna nito na umabot sa 85 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay umabot sa 105 kilometers per hour. Inasa pa rin natin na ito kikilos pakaluran o papalapit sa Northern Luzon. Pero bumagal ang pagkilos nito. Ngayon, inaasahan natin na ito'y ang kanyang pagtagpo ay nasa 10 kilometers per hour. Nanatili pa rin nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela at northeastern portion ng Catanduanes. Base sa ating forecast track, posibleng
lalapit sa Batanes area pagdating ng Miyerkules at sa Huwebes. Sa araw ng Biyernes, maaaring mag-landfall ang gitna o sentro ng Bagyong Leon sa Taiwan. Inaasahan pa rin natin na ito'y lalakas ang Bagyong Leon dahil Ditang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Tili itong, dahil nasa dagat ang Bagyong Leon. Maaaring ngayong hapon ay lalakas ito na at magiging severe tropical storm category. Ngayong araw, may inaasahan na pamanisa-misa o pagbukso ng malalakas na hangin sa Batangas, ganun din sa malaking bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Bicol Region, buong Visayas, malaking bahagi ng Northern Mindanao at malaking bahagi ng Caraga Region. Kasalukuyan, itong extension area ng bagyo o tinatawag nating trough ay umaabot o naapektuhan ang kalurang bahagi ng Southern Luzon, buong Visayas at Mindanao. Dahil dito, makakaasa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga nabanggit na lugar. Sa ngayon, wala po tayo nakikitang matitindi o malalakas na pag-ulan. Pero, paalala, maging update po tayo sa aming pinapalabas na weather update, lalo na po ang weather advisory patungkol sa mga pag-ulan, dulot ng bagyo. Sa ating lagay ng ating babayang dagat, aabot ng halos 5 metro ang buong seaboard ng Batanes. Samantalang 4 na metro ang taas ng alon sa seaboard ng Babuyan Islands at Isabela. At ganun din sa eastern seaboard ng mainland Cagayan. Aabot ng 3 metro ang taas ng alon sa buong seaboard ng Northern Aurora at Camarines Norte. Lalabing bahagi ng seaboard ng mainland Cagayan,
Northern at Eastern Seaboard ng Polillo Island, Camarines Sur at Catanduanes. Northeastern Seaboard din ng Northern Samar at Eastern Samar na kung saan inaasahan pa rin ang taas ng alon ay aabot ng 3 metro. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na huwag munang pumalaot sa mga nabanggit na lugar, lalo na ang gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Yan po ang ating update sa ating binabantayang Bagyong Leon. Magandang umaga at mag-ingat po tayo. So yun po yung reminder natin. Tulad ng reminder ng Pag-asa, kailangan advance yung ating paghanda. Anyway, coordinated siya sa ating Office of the Civil Defense sa NDRRMC at sa mga provincial disaster officials up to the barangay. At mga kababayan, alam na nila yung kanilang gagawin. Kasi may training na sila. Matagal na. Simula pa nang mabuo yung NDRRMC. Ngayon, to give you an update kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno, doon po sa Camarines Sur, mismo nang yung presidential chopper ang ginagamit para sa relief operations. Ito yung shinare sa atin ng Radyo Pilipinas. Albay, dumating na sa Camarines Sur ang presidential choppers na nagatid ng relief goods sa ilang malayo at liblib na lugar na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyo Christine. Alinsunod ito sa direktiba at pangako ni President Bongbong Marcos na makapagpaabot ng tulong sa mga nasalanta sa lalawigan. May mga lugar kasi po na hindi maabot ng sasakyan kasi flooded pa po. Kaya helicopter talaga yung kailangan. Ito yung presidential chopper na ikinagalit ni Inday kasi gusto niya sana mga kababayan na gamitin personal. Atid sundo sa kanya pa Davao kasi gusto niya uwi-uwi lang siya. Ganon mga kababayan si Bratinela. Yan mismo yung kwento niya kasi gusto na daw niya na kasama niya lagi yung kanyang mga anak. Yun pala, maliliit pa yung mga anak mo. Dinala mo na lang sana sa Maynila. Nilipat mo na lang sana yung pag-eskwela ng mga anak mo. Or kung hindi, wala ka bang allowance? Transportation allowance sa Office of the Vice President para pwede ka naman mag-eroplano. Di ba? Kaya lang, ang kailangan mong eroplano niyan, dalawang eroplano. Kasi 400 yung mga kasama mong security. O diba? Dalawang eroplano. O ito po, mga kababayan. Yung presidential chopper. O diba? Yan po. Ganyan yung ating Pangulo. Never yan na ginawa, mga kababayan ng mga previous administrations. Yung presidential chopper po, kanila lang. Diba? So, the other day, kahapon, yung C-130 po, ng ating armed forces, yun ang ginamit na pangarga. Ginamit na kargahan ng mga relief para mabilis. Other than yung mga truckloads ng mga relief na pinadala ng ating Pangulong Bongbong. O ngayon, doon sa mga DDS na walang tigil po sa paninira sa relief operations ng ating gobyerno, kasi walang ibang magaling sa kanila, kundi si Digong. At yung hanap po ng flood control projects dito sa Bicol na amounting to billions para matigil kayo sa inyong mga pinagsasabi. O ito, ipakita ko po sa inyo kung alin yung may pinakamalaking flood control project at saka may pinakang malaking allocation ng pondo. So, i-compare natin mga kababayan ang pondo ng isang distrito sa pondo ng buong region ng Bicol, kung alin yung malaki. O ito para sa mga hanap ng hanap, nasaan nga ba ang pinakamalaking flood control projects ng Pilipinas? Bicol Region versus Davao City. Sa buong Bicol Region, mga kababayan, yung allocation for 3 years, 24.096 billion pesos man lang. In 3 years, from 2022 to 2024. Noong 2022, ang budget dito is 14.400
22 billion pesos. 2023, 9.659 billion pesos. Ngayong 2024, 14.578 million pesos. Ang naghati-hati, 17 district congressmen. Ang sakop na distrito, 17 district. 3 mga gobernador. Yung sa party list naman, 150 million budget lang ng party list. Ikumpara po naman natin sa budget ni Pulong na nag-iisang distrito lang sa Davao City. Yung distrito lang niya po, ang allocation po in 3 years from 2019 to 2022, 52 billion pesos. Noong 2020, 13.745 billion. Noong 2021, 25 billion na tumataginting. Noong 2022, 13.04 billion pesos. Yan ang budget na inubos sa distrito ni Pulong Duterte, mga kababayan. Napakaliit na distrito as compared ninyo sa buong region ng Bicol. Hindi nga po mga lahati, yung sa buong Bicol region, 24 lang. Kay Pulong, 52 billion. Tanong, bakit binabaha pa rin ang Davao? Saan dinala? Bakit hindi ninyo hinahanap mga DDS? Saan dinala ni Pulong ang 52 billion pesos na pork barrel niya? At ano ang nangyari sa 11,340 na flood control projects ni Digong in 6 years? Natunaw na po ba yon? Nabaha na rin po? Nadurog na, naanod na ng mga baha? Bakit hindi man lang maramdaman ng buong Pilipinas? Yan ang tanong natin. Kasi hanap kayo ng diferensya. E di compare natin, mga kababayan, yung inubos na pondo ng mga Duterte at saka ngayong present administration. Napakalinaw po. Tamimi kayo ngayon. Siyempre, gagawin ninyo. Mananahimik kayo ng pansamantala. Then afterwards, aatake na naman kayo. Ganun ang mga ugali ninyo. O ngayon, nataraka daw yung ating administrasyon. Inutil daw, weak leader, may na yung response. At ang daming namatay at nadistroso ng bagyong si Christine. I-compare natin. Tingnan natin sa history ng mga bagyo. I-compare natin ang present administration sa past administrations, including Digong. Yan ang malinaw po na data. Nagbubulag-bulagan po kayo. Panahon ni President Noynoy Aquino, panahon ng Yolanda 2013, ang damage po umabot sa 76 billion 464 million 91,764 in 98 centavos. Yan ang damages. Ang losses po umabot sa 42 billion 729 million 96,725 in 90 centavos. Ang mga nangamatay umabot sa 6,300. Panahon ng Ondoy, 2009, panahon ni GMA. Ang damages po umabot sa 68 billion 228 million 400,000 pesos. Ang losses po umabot sa 137 billion 770 million 300,000 pesos. Ang mga namatay, 464. Panahon ni Digong, 2021, Odette. Ang damages, mga kababayan, 203 billion 976 million 136,921.75 centavos. Ang losses niya, 55 billion 68 million 632,574 and 69 centavos. Ang mga nangamatay, 406. Panahon ng tinatawag ninyo na weak leader, nataraka niya, hindi naghanda. Hindi pa yan naghanda. Wala pang paghanda, sabi ninyo. Kayo lang naman ang nagsabi na walang paghanda yung ating Pangulong Bongbong. Tingnan naman ninyo kung magkano inabot yung damages. Ayan po, Christine, 2004 at 2024.
initial data, damages, 855,130,698 pesos and 30 centavos. Hindi pa hindi pa umabot ng 1 bilyon. 825 million. Ang losses niya 1 billion 690,397,589. 1 billion pa lang, 1.6 billion pa lang. I-compare mo kay Digong, 55 billion ang losses. Ang damages, million pa lang, 825 million. Kay Digong, 203 billion. Ilan yung fatalities? Yung mga nangamatay, 90. Ngayon po, sa update, nasa 100 na daw. At sigurado na po, hindi siya aabot ng 150 or 200. So hindi mga lahati. 1/4 lang mga kababayan. Yung mga nangamatay as compared kay Digong. Nasabi ko sa inyo, ang pinakamalakas na calamity na tumama sa atin po, yung war on drugs ni Digong, 20,000. Mas matindi pa po, 20,000 plus. Sabi nga ng iba, umabot sa 30,000. Mas matindi pa po kaysa sa pinakang malakas na bagyo sa mundo. Yung Yolanda po, 6,300 lang yung namatay. Sa war on drugs ni Digong, 20,000 plus. You see? Kaya nga ngayon, tingnan natin kung haharap siya sa investigation ng Senado. Sabi ng iba, ang pinagkakaabalahan ng Senado, investigation laban sa EJK. Sino ba yung promotor ng investigation yan? Kung hindi si Bongo at saka si Bato. Yung war on drugs, investigation ng Congress, suspended po. Kasi sabi po ni Speaker Martin, wag na muna niya para may time kayo na tumulong sa inyong mga distrito, yung mga congressmen. Sinuspend po nila. Pero yung Senado, na gustong magkaroon ng parallel investigation in aid of Digong, ipinagpatuloy yung investigation ngayon. You see? Tapos, sasabihin ng mga DDS, walang tigil sa politika, sa gitna ng calamity. Ikayo yung walang tigil sa politika, ang pasimuno ng Senate investigation, si Bongo at saka si Bato. Hinihintay nga namin si Bongo at si Bato na bumisita man lang po dito. Yung mga senador po, tahimik. Ang nakita natin na tumulong, si Tulfo pa lang mga kababayan, yung Tulfo Brothers. The rest po, tahimik. You see? Nauna pa kami, ako pribado, nauna pa kaming tumulong, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, yung aming relief operation the other day. Nagpamudmod kami ng 26,000, kahit maliit po. Medyo maputik yung kalsada. Sa mga biktima ng baha. Ito po, mga kababayan, yung relief namin. Na baha kayo dito? Opo, nabaha. Sobrang baha. Ilang kilometers ito galing sa galing sa sentro ng UAS? Parang malayo. Malayo. Yung Mga galing 4 po kilometers? dito sa Taba-Taba at saka yung sa Sapa. So pati pala kayo tinamaan dito. Opo. Ilang families kayong mga tinamaan dito? Marami po. Oo. So yung Kiwanis po, may dalang mga relief. Yan, mga in-kind. Kami naman po, ako yung taga-radyo. Yung dati, si Dante Maravillas po ako. Kaya lang, retire na ako ngayon. Kami naman po, sa Colossal Fitness Team and sa Bullseye News on the go, sa YouTube channel na po ako, mamimigay kami ng pera sa inyo. Tigpa 500. Okay lang ba sa inyo? Mamigay ako ng pera? Kung hindi kayo pumalakpak, baka hindi ko ituloy. May pambili. Actually, ayan, yung nag-decide po na mamigay ng pera, yung misis ko, asan na yun? Yan po. Ayan po ang aking yung aking misis. Siya yung aking misis. Ayan. So, okay sa inyo. Ang purpose namin po na mamigay ng pera, para kasi alam naman namin
na hindi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Baka kailangan ninyong pambili ng diaper ni Lola. Maintenance po. Lang ano? Pambili ng gamot para sa maintenance. Pambili ng gamot. Opo. Ayan. So, yun ang rason. Yung iba siguro gatas. Hindi naman kasi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Pambili ng gamot. Pamasahe siguro papuntang ano? Aming MS. Ano pa? Ito ang aming MS. Nakakasipag. Anong MS? MSWDO. MSW. Ano pangalan ninyo, ma'am? Hazel po. Kayo na-assign rito. MSWDO sa buong UWAS. Buong uwan. Ayan. So maraming salamat sa pag-asikaso. Thank you din po for Opo. choosing UWAS. Opo. So nandito yung Kiwanis at saka kami po sa Colossal Fitness Gym para mamigay ng tulong. In kind and cash donation para sa inyo. Thank you so much, sir. God bless. Ang importante kasi safe kayo po. Dito po sa kanila, sir. Biyaya po. Opo. So yun mga kababayan. Huwag kalimutan yung 500 na sayang yan. I-Jollibee ko yan pag hindi mo yan ginuha. Yan po. Last 500. Lola, 500 po. Yan. Yan po. Yan po. Last 500. Yan, documentation po. Yan, 500. Ito na po. Last 500. Yun. Yan po. Mabilis kasi po eh. Then, last 500. Next. Last 500. Yan. Ito. Next. Yung 500 po. Yan. Next. Na, 500. Lahat siya. Kompleto siya mga kababayan. Yan. Ang dami. Ito, next. Ayan. Yung 500 mo po, Mrs. Ay, friend, kain Yan. ka. 1, 2, 3. Wait, picture po. Ay, taki. Yan. 1, 2, 3. Kamu ko lang na tulo. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, 500. Ayan po, 500. Ayan. Yun. Next, 500, Mrs. Huwag kalimutan yung 500. Yun. Mapera tong si architect siya. At itong babaeng ito. Ano pangalan mo po? Yung mahiyain ito. Namimigay ng pera. Maraming salamat, Kiwanis po. Operation Tulong Bicol. Nagipag-partner po kami para madali na lang. Madali yung pag-organize. Ayan po. Mrs., yung 500. Ayan. Huwag kalimutan yung 500. Sayang yan. Pang Jollibee. Yun. Yan po. Tinapay, bigas, container, chinelas. Yan po, ang daming tao. Tapos ito yung mga chinelas, mga kababayan. Yan, 500. Ayun. Ginawang electric fan ni Mrs. yung ginawang abaniko. Pamaypay yung pera. Matindi talaga itong asawa ko. Mrs., yung pamaypay niyo yun. Pamaypay po ninyo, 500. Ayun. Buhay naman o, Mrs. Buhay naman o. Yes, masaya. O, gawin mong pamaypay, mami, yung pera, para dumami pa yan. Tolong. Yan ang aking asawa ko. Grabe po. O, si May. May, yung pera, Mrs. Yung pera. Ang magbalo sa Indo. Ano sabi mo pa? Diyos ang magbalo sa Indo. Ayan, Diyos lang po daw ang mag-bless sa amin. Yan po.
So, bakit pera po yung aming pinamimigay? O, pinaliwanag na natin. Hindi lahat ang pangangailangan po ng pagkain lang. Sabi ko nga po, baka nga yung pagkain mabulok lang. Di ba? May pangangailangan din sila, medicine. Ang medicine po, hindi man na pwede tayo ang bumili ng medicine kasi may resita yan. Binigyan mo ng medicine, hindi man pala sa resita. Di ba? Matuwa na lang kayo sa mga namimigay. Yung mga binigyan nga po, tulad ni Congressman Elray Villapuerte ng Camarines Sur, talagang binas ng mga wala man ngang naitulong kahit piso. Ang galing lang ninyo mangumento. Ang bilis ninyo na mangumento. Dapat kung gaano kayo kabilis mangumentaryo, ganon din kayo kabilis tumulong. Ang problema po ni piso, wala man kayong contribution po sa relief. At saka yung mga binigyan nga po, tuwang-tuwa, kahit sa gitna ng baha. Ayan o. Alam nyo po, yung ready-to-eat foods at ready-to-drink, pwede po magluto at i-repack, then ipamahagi po. Sabi ng nanguminto, sigurado naman po na yung ibang mga kasama ni Congressman Elray Villapuerte, mga food packs, pagkain, ang dinidistribute. Pero siya, pinili niya, mga kababayan, na cash. Tama naman yung paliwanag dito ni Elray. O, sabi ni Elray, sabi raw, bakit cash? Sige po, baliktarin ko, magbigay ka ng relief bigas. Wala naman po silang panluto. Nasa gitna sila ng tubig. Walang gasol and all. So yung pera, at least may pambili nila yun ng gasol paghupa ng baha. Di po ba? Isip-isip naman po. Ang problema, kung sino pa yung nakinood lang ni piso, wala man lang kayong naitulong. Ang bilis-bilis ninyong mangumento, mag-criticize, magbatiko sa social media. Mayaya naman kayo sa sarili ninyo, mga haters. Tumulong na lang kayo. Kung wala kayong maitulong, kasi masasama ang ugali ninyo, sarili lang ninyo yung iniisip ninyo, baka pwedeng manahimik muna kayo sa gitna ng calamity. Batikos kayong batikos, wala man kayong naitulong. Tama po? Sasabihin ng iba, dapat lunch pack. Di ano pang ginagawa ninyo? Magluto na kayo. Bili kayo ng lunch pack at i-distribute doon sa mga nagugutom. Daldal kayo ng daldal. Nakaupo lang kayo sa harap ng computer ninyo. Nandyan lang kayo sa bahay ninyo. Nakaupo, hawak yung cellphone. Facebook ng Facebook. At criticize kayo ng criticize. Wala man kayong pakinabang. Ganon talaga niya, Mr. Maravillas. Yung mga tao na wala mang pakinabang. Mas mabilis sila na magbatikos at saka magreklamo. Yung tinutulungan nga po, tumatanggap ng pera po, tuwang-tuwa, walang reklamo, tapos kayo, marami kayong sinasabi. Tigilan kasi ninyo ang inggit sa katawan. Nainggit lang kayo doon kay Elray Villapuerte kasi maraming perang pinamimigay. At malamang yung kalaban niya sa politika at mga supporters, hindi na kasi matalo-talo. Yung mga Villapuerte po, panahon pa ng ni Apo Lakay, Marcos, sila na yung gobernador, congressman, buong family. Yung mga kalaban nila sa politika, mga kababayan, nangaubos na, nangamatay na nga po yung iba. Hindi mapalitan yung mga Villapuerte. Sila yung gusto ng mga taga-Kamsur. Anong magagawa ninyo? O ngayon, dito tayo mga kababayan sa iba pang kwento. O ito ang dapat binabatikos ninyo. Kaya lang siyempre, leader ninyo ito eh. Yung pera ng bayan, nilunok. 112.5 million plunder case versus Sara. Sabi dito sa Impact Leadership, inihanda na po. Sabi ni House Senior Deputy Speaker in Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. that the House Committee on Good Government and Public Accountability may recommend a plunder case laban po kay Inday if she fails to account for 112.5 million pesos in confidential funds that were encashed as cash advances by one of the close aides during the tenure
her tenure bilang sekretary ng DepEd. Sa kanyang statement po kahapon, Gonzales pressed for clarity regarding the questionable disbursement ng confidential fund na uncovered mga kababayan during the committee hearing noong October 17. Yung pera were withdrawn through 3 separate checks, each worth 37.5 million pesos, issued to DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda during the first 3 quarters noong 2023. Gonzales emphasized the need for accountability, asserting that the money belongs to the public and must be used properly. He warned that if the Vice President cannot provide a clear explanation of how the funds were utilized, the committee may pursue legal actions, including a plunder case to protect public interest. Plunder po, pandarambong, large-scale na pagnanakaw, mga kababayan, sa kaba ng bayan. You just imagine, mga kababayan, yung 16 million na confidential fund ni Inday, parte ng 125 million, 150 million yata nga yun, parte siya itong 112 million. Yung 16 million lang, ginastos ni Inday in 11 days sa pagrerenta ng safe house. Yung safe house, ang amount ng rent, 45,000 per night or per day. Yung iba, mga kababayan, umabot sa 250,000 per day. Kasi 4 days yung iba, 1 million yung naka-charge. Ang pinakang mahal na resort, mga kababayan, sa Boracay, 25,000 lang po. Pero yung safe house na nirintahan ni Inday, 47 to 250,000 per day. Anong klaseng safe house po yung ginamit ni Inday? Baka nasa 5-star hotel sa Amerika or sa Germany, sa Europe. Ganon katindi. At yung ginastos, mga kababayan, para sa seminar, youth seminar po, youth sa summit, 15 million, hindi malaman kung saan napunta. Kasi po, habang chinarge sa confidential funds ni Inday po, yung 15 million, hindi man po pala natanggap ng Armed Forces. Kasi yung ginastos ng Armed Forces sa Youth Summit po, Youth Leader Summit, galing sa pondo nila at saka sa LGU. Yun ang nadiscover, mga kababayan, sa hearing. Nilaglag si Inday ng Armed Forces. Yun ang hanapin ninyo. Pero itong isyong ito, ini-ignore lang ng mga DDS. Ang totok nila doon sa flood control ng ating Pangulong Bongbong. Ngayon, sa ating presentation, hindi nga mga lahati dito sa Bicol. 24 billion lang. 6 provinces ang Bicol. As compared sa 52 billion ni Pulong, 1 district lang siya. Inubos in 3 years. Ang tanong, sino ngayon ang masiba sa pundo? Masiba sa pera? Kaya kayo galit na galit kasi hindi kayo uubra sa mga propaganda po ninyo. Yan po, malinaw. 52 billion. Yung buong Bicol, 17 district as compared to 1 district lang ni Pulong. 24 billion lang. Buong Bicol na po, mga kababayan. At nagati-ati yung mga congressmen. 17 congressmen, mga kababayan. Huwag kami mga DDS. O ngayon, dito tayo sa investigation ng Senado sa war on drugs na isinisisi na naman po sa Marcos administration. Ito pong investigation na to, hindi ang Marcos administration ang nag-initiate. Si Bongo ang nag-initiate. Siya yung nag-file ng resolusyon at saka si Bato. Kaya lang hindi ibinigay sa kanila. Alangan man sila yung involved dito na iniimbestigan, tapos imbestigan nila yung kanilang sarili. Si Coco Pimentel, mga kababayan, yung mangunguna sa investigation. Ngayon, intayin natin maya-maya kung dadalo si Digong. Ayan po. Magharap daw, face to face. Tingnan natin kung haharapin sino talaga ang totoong maisog. Isang Bicolana na babae o isang
pinangangalandakan na siya maisog, matapang na dating Pangulo. Sabi dito, the Senate Blue Ribbon Subcommittee led by Senate Minority Leader Coco Pimentel will hear testimonies from key figures and families of alleged victims. The anticipated face-off between Duterte and De Lima is significant. As Towns, a critic of Duterte, condemned his merciless drug crackdown and was widely viewed as a political casualty of his administration's drug war. The hearing will also include testimonies from others involved in the anti-drug operations, including retired Police Colonel Royina Garma, former National Police Commission NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, and alleged drug personality Kerwin Espinosa. Senator Bato de la Rosa confirmed that Duterte will attend the proceedings. The Senate's investigation follows a similar House inquiry where Duterte was notably absent on October 22, reportedly due to health issues, as stated by his legal counsel, Martin Delgra III. Government records indicate that around 6,200 suspects were killed in anti-drug police operations between June 2016 and November 2021. However, human rights groups estimate the true toll could be as high as 30,000 due to unreported killings. Mas marami pa. Iyon ang pinakang matindi na bagyo, mga kababayan, yung bagyong tukhang AGK. Close to 30,000 po. Yung pinakamalakas na bagyo, si Bagyong Yolanda po, 6,300 lang. You see? Ngayon, sabi po ni Pantaleon Alvarez, kung guilty niya, ang tingin nila, guilty si Digong, guilty din niya yung Kongreso. Kasi yung Congress niya yung nag-approve ng budget. Sinopalpal po ni Congressman Dan Fernandez. Sabi po ni Dan Fernandez, no cost to kill. There is no line item budget for murder. Wala pong pondo para pumatay ng walang kalaban-labang mga tao. Congress provided the necessary resources to fight the drug menace, not to fund a cash reward system that could encourage the killing of individuals without due process. Basag agad po si Alvarez.